Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magtungo sa aktual na video, ay tayo muna ay magbasa ng mga komento hinaing opinyon ng mga netizen at ng taong bayan. Ako nga 76 years old, nakicomment din ako kasi sobra nangyayari sa bansa. Pasama ng pasama, sana kusa na lang mag-resign si BBM, talamak ng mga drugs at pagnanakaw sa kaban lahat. Halos magnanakaw, dati panahon ni Senior Marcos, siya lang magnanakaw, ngayon sila lahat magnanakaw. Kahit araw-araw akong muray ni FPRD, basta alam kong safe family ko maglakad o pupunta kung saan-saan man. Kaysa magkaroon ako ng presidenteng bangag na membro pa ng politikong kurap. Balik ka na po PRRD para maging mabait uli ang mga empleyado ng gobyerno. Dati nung ikaw po ang namumuno, ang bait-bait nila, nakangiti sila pag pumapasok ka ng opisina. Naku, ngayon po talaga naman nakakahiya magtanong at di man lang natingin kahit nakaupo ka sa table nila. Balik ka na po. Kaya nga nakakatakot din minsan sumakay sa isang bus, lalo na yung Roro bus na nagsasyabu yung driver para labanan yung antok. Baka akala ng driver ay nasa alapaap siya at lumipad yun pala nasa bangin na. At saka sa mga nagtatrabaho, especially sa construction, kahit sagaran ng overtime, walang addict doon dahil meron silang drug test bago matanggap sa trabaho. Sa call center, mahigpig din dyan. Di rin sila tumatanggap ng addict, manyakis, pwede pa. Kaya parang kalokohan yata na okay lang magshabu ang mga nag-overtime. Parang hindi galing sa bibig ng isang chief PNP ang kanyang mga naratibo. Ang ganitong mga uri ng litanya buwat sa isang chief PNP ang maghihikayat pang lalo sa mga taong graveyard shift. Maakit na gumagamit ng illegal na droga. Nakakatakot ang ganitong uri ng mga pahayag buwat sa isang law enforcer. Higit sa lahat sa isang chief PNP. Nakakapag-isip tuloy tayo ng mga baka isang coke user din ang ating chief PNP. No one really knows. But why is he explaining and defending the side of the drug user? Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Nung simula ho nung na-interview ka, talo, siyempre ako kadalasan, ang Banateros po kasi is talagang boses ng taong bayan yan eh. So, tinitignan ko yung mga sa comment section, yung mga komento ng mga kababayan natin. Number one ho nilang isinisigaw na kailangan na dapat or gusto na nilang humarap ka sa Senate hearing. Gano'n na po ba kayo kahanda at papayag ho ba kayo? Papayag ako. Pero alam mo yan, ako ganito siya eh. Sabi ko nga, actually nag-usap na kami niyan eh, ni si Senator Bato. Nag-usap na kami. Sabi ko, lalabas ako, gusto ko buksan mo yung PIDEA leaks. Kasi doon ako connected. Yun. Okay? Kasi, di ba, kasi yun eh. Yung si, who's that guy? Kita mo, hindi ko talaga makatandaan eh. Kasi they were saying, kilala ko yung grupo eh. So, hindi ko, sino to? Yung may evidence siya. Si Yung Calvo. Morales? Oh, si Morales. Morales. So, I was saying na, kasi siya, meron siyang evidence. Okay? So bago po natin ituloy ang ating paksa ngayon o ang ating pag-uusapan, itong si Cathy Binag, no? Kilala naman natin lahat itong si Cathy Binag, talagang insider po ito. So ito po, gusto niyang lumabas o lumantad at magsalita laban dito sa ipinagbabawal na droga na di umano, ayon kay Cathy B, ay infested po ang Malacanang ng ipinagbabawal na droga. Kaya naman mga ka-reaction, sa hindi nating alam na kadailanan, bakit hindi nagtuloy-tuloy yung PIDEA leak na pinamumunuan ni Bato de la Rosa.
na noong si Senate President Zubiri, siya pa yung Senate President, nailunsad nga itong sinasabi nila nga PIDEA leak. Pero ngayon, parang natigil. Pero willing na willing daw po si Ginang Cathy B na lumantad, magsalita at magbigay ng impormasyon sa mga kinauukulan na mayroong pong katotohanan na may adiksyon sa loob ng Malacanang. Para namang wala pang idea ang taong bayan, no? So, umpisa na po natin, pero bago yan, ulit, subscribe, like, and share our video para po marami pong makapanood at mapagtagumpayan na natin ang ating target na makamit ang gold play button ng YouTube upang may alay doon sa ating Pangulong Duterte. Ayan po. Ay, hindi yan. Mali yun. Ito po. Ayan o. Yan po ay ang ating silver play button na Reaction TV PH. Thank you, President Mayor Duterte. Ayan po. Pinasulat po natin yan. Ihahatid po natin yan doon sa Malacanang. Dahil doon sa... Pwede, di ba? Baka malay mo, di ba? Hindi, doon po sa Davao. Ihahatid natin yan. Pag dumating na po yung gold. So, dalawa po ay ihahatid natin doon sa Davao, no? Subscribe na po kayo. Tuloy na po natin ito. Huwag nang patagalin si Binibining Cathy B. Si PRRD, alam din niya. Pero kasi politically, parang sinasabi, hindi, galit lang siya, right? Pero si Mr. Nicky Cosseteng was saying it also. Yes. So ako, nakita ko, I'm an eyewitness. So those are, yun yung kulang eh. Ako na lang yung missing puzzle there eh. So kompleto na kami. So yun lang yun. Parang actually, hindi ko nga maintindihan po sa mga nakaupo dyan, 'di ba? Kumpleto na ho kami. Ano pa bang kailangan yung gawin? 'Di ba? Like what I said kanina, nagkakwentuhan tayo, parang even the cursing, yung pagmumura ng ating mahal na presidente, parang yun wala na silang mabato. So yun na yung babato mo. Ako, ang balik ko doon, I'm sorry sasabihin niya naman, I'm a born-again Christian, ba't ko tinotolerate na nagmumura? I rather choose to have a president na nagmumura na diretso rather than isang presidente na adik at grupo ng mga korap na politician. Ayun! Meron pong nagsabi na ang pagmumura daw ay masama, no? Ang pagmumura ay masama. Kung talagang masama naman yung tinutukoy mo, di ba? Halimbawa, yung mga drug lord, drug pusher, mga hold-upper, mga karnapper, kidnapper, murahin mo ba yun? Masama yun? Di ba? Yun ang tanong. Murahin mo ang mga yun? Masama ba yun? Ano ka lang, dinidescribe mo lang sila. Pero ako, hindi po ako palamura, putangin na naman. Ganun lang yun, hindi po ako palamura. Pero ito pong si Cathy B, mas pipiliin daw po niya yung leader na palamura kesa sa drugista. Kaya nananawagan ako kay Senator Bato de la Rosa na sana yung PIDEA leak maituloy na yung pagdinig, no? Kating-kati na po itong si Ate B. Cathy B pala, Ate B. Cathy B, di ba? Ito pong si Miss Cathy B, kating-kati na po yan. Gustong-gusto na inyo magsalita dyan sa Senado. Kompleto na daw sila. Senator Bato de la Rosa, ano pang hinihintay mo dyan? Ano, ha? Para malaman na ng taong bayan sino yung mga durugista dyan sa may Malacanang. Naku, Yun lang mabigat yan. At lilinawin ko lang po bukod sa kumpleto na sila, Ma'am Cathy, at napakalakas nung hawak na nila, mga hawak at nalalaman nila. Yung usapang PIDEA leaks. Yung kay Morales, iba po yun, at yung kay PRRD, iba po yun. Para lang sa kalaman ng lahat. Yes. Yun lang. Yes. Okay, so now, sa nangyayari sa ating bansa, ikaw ba ma'am, may outgoers ka? Na mahilig ka sa labas o lagi nasa bahay? Bahay, trabaho, ano lang? Bahay talaga ako. Bahay ka. Pero, naniniwala ba kayo Yeah. na sa mga panahong ito ay talamak ang droga sa Pilipinas? Ay, of course. Okay. Let's be, real talk tayo dito. Yun na, yung grupo ko, like yung batch namin, yung age ko, tayo naman, may mga kaibigan. Ay, hindi po. Sabi ni Marvel na malaking improvement daw. Hindi mo daw pwedeng bilangin yung mga nagtatrabaho na gumagamit ng bato. Dahil ginagamit lang daw yun pag nag-overtime sila, sabi ni Marvel.
So hindi daw po mga addict yun. Hindi natin makukonsider na addict yun. Gumagamit lang yun para makapag-overtime. Ba, General Marbil, paano pa bakit natuklasan ng kape? Di ba? Eh di magkape na lang. Ano ba yan? Ano ba natin yan? O parang nililegalize na natin yan sa mga nagtatrabaho nag-overtime. O hindi naman sila mga addict. Gusto lang nila magtrabaho ng overtime. Ganun ba, General Marbil? Di po ba? Para yatang taliwas yun sa katotohanan ito, pakinggan natin Pakinggan natin itong mamang to, para magkaliwanagan na. Ayan At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, there's no comparison Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin Ang drugs kasi mga tao dito, just remember at bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado So, eto yung natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime. Yep. Paano kayo magkakaroon ng record sa crime kung hindi nyo inuuli yung mga gumagamit na nagtatrabaho? Yung mga yun, pag bumatak yun, di ba, high sila, gising na gising. Pag bumaba na yun, di bad trip na sila, susundutin na naman nila yun. Hindi na matutulog yan. Anong sabi ni Francis Magalona? Mga praning, neng, Laging gising, sing. Diba? Itong si General Marbil, kailangan na yata nito. Baka naman, di ba? Baka naman. Talamak na nga naman, talamak. Kaya yung mga nagtatrabaho na bumabatak, wala na. Hindi sila addict. Ginagawa lang nila yan para kumita ng malaki. Magkano ba yung kita nila sa overtime? Ang laki yata ng overtime nila, kaya nilang bumili ng bato. Di ba? Hindi ako naniniwala doon. At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Hindi raw sila addict. Tigilan na natin yan. Wala tayong mapapala dyan. Baka gayahin pa ng mga kabataan. Pag gumamit kayo, mga addict kayo, Hindi totoo yun. Pag gumamit kayo, sigurado, babatak na kayo ng babata. Kung hindi kayo addict, addict na kayo noon. Diba? Mali yan, Tayong gumagamit, right? So especially dun sa namin, sa society namin, sa circle namin. Nung presidente si Digong, takot lahat gumamit. Like takot, nahihirapan silang kumuha and everything. Ngayon, oh my God, ang kita, andyan lahat, 'di ba? Parang even 'di ba? I even tell my story yung daughter ko naturuan, 'di ba? So sobrang bulgar. So bulgar and hindi nila yung matatago. Yun nga sabi ko, yung style kasi ng pamumulitika nila, nakalimutan nila may social media. Dati kasi, nung panahon nung dad niya, wala kahit kontrolin nila ngayon yung television. People has free. Yun na sinasabi ko mga kareaksyon. Noong panahon ni Marcos Sr., kaya lumitaw siyang magaling, kaya lumitaw siyang talagang eksperto sa pamumuno, kontrolado nila yung media. Lahat ng magaganda kasinungalingan yung lumalabas sa media. Ngayon, di ba? Kinontrol man nila ang media, kinontrol nila ang narrative dyan sa mga mainstream media o dyan sa tinatry nila ang social media, pero nagkakaroon na po ngayon ng balancing. Magpalabas yung mainstream media. Ito, kaya nandito tong Reaction TVPH. Magre-react tayo po dito. Tayo po ang nagiging gulong na gugulong. Ano ba yun? Gulong na gugulong. Siyempre, ano ba yung gulong? Gugulong yan. Tayo pa yung maging tagapaghatid. Diba? Tagapaghatid tayo sa mga mamamayan natin na, mali yan, hindi tama yan. Katulad ni Marbil, tama ba yun? Tama ba yung konsintihin mo yun? Hindi yan addict, gumamit lang yan kasi gusto mag-overtime. Inom ka na lang ng kape, boy. Huwag kang maniwala kay Marbil, inom kang kape. Diba? Kumuha ka ng kalamatsi, dikdikin mo sa ngalangala mo, gising na gising ka. Ngayon, kung talagang inaanto ka, matulog ka, boy. Di ba? Pag gising mo, magtrabaho ka ulit. Ngayon, kung hindi mo kaya mag-overtime, huwag kang mag-overtime. Mag-overtime ka,
Magda-drugs ka tapos mag-overtime ka, ano yan? Kasi sinabi ni Marbil, hindi kayo addict. Okay. Get nyo na. Freedom Yes. for social media. Wala nang nanonood. Even yung barkada ng mga anak ko, tinatanong, pa ba kayo? Anong news? Napanood mo ba yung news na ano yung tita? YouTube sila na. YouTube, TikTok, and Facebook. Actually, wala na nanonood halos ng TV ngayon. Wala. Kaya nga dapat ako, nananawagan ako sa ating mga mahal na mga newscaster. Di ba, voice of the people kayo. Please, parang do it. You know, do it for the people. I understand. Ay, hindi pwede yan, Kati B. Ma'am, hindi pwede yan. Malaki ang usapan dyan, hindi pwede yan. Pero dito po sa Reaction TV page, nangangako po ako, under oath po ako dito, na kahit kailan hindi po ako tumanggap at hindi po ako tatanggap sa mga politisyan na yan. Pwede po yung binibigay ninyong pakulay, yung super thanks, yung pagiging member dito, pwede po yun. Hindi naman yun 1 milyon o kalahating milyon, di ba? Tapos aawa ka na yung leeg mo. Hindi ko po tatanggapin yan. At wag na wag po kayong mangahas. Lalo ko po kayong hindi babanggitin dito. Di ba? Ganun yun. Wag mong ibenta ang yung prinsipyo, dignidad. Mahal yan. Pag nawala yan, wala na. Para ka ng todas, para ka ng patay. Wala na. Maglalakad ka sa daan, walang ulo. Hindi pwede yan. Hindi po pwede yan sa Reaction TV PH. Wag na kayong mangahas, mag-email dyan. Wag na. Itigil nyo na yung email ninyo para banggitin ko yung mga pangalan nyo dito. Gumawa kayo ng mabuti, magpasikat kayo sa paggawa ninyo, pagserbisyo sa taong bayan at sa bansa, babanggitin ko kayo araw-araw. Diba? Pero kung gumawa kayo ng mga katulad ng mga quadcom na ito, babanggitin ko rin araw-araw. Tuloy. That na-trauma kayo, nawalan ng iiba sa inyo ng trabaho. Pero, dapat kayo yung maging boses ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo sila dito, di ba? Parang, kaya sila ngayon yung nandyan all over. Ako rin, pag binubuksan ko yung phone ko, Banateros. Natatawa nga ako, minsan nga si Boss Data, pag Facebook ko, nakikita ako ng comment niya. Kasi ganun pala yun pag pina-follow mo. Yes. Napapa-comment na rin ako sa comment. Pag may kinokomentan siya. Okay, Boss Dada, wala ka dito. Pina-follow ka pala ni Ma'am Cathy. But anyway, thank you. Yes. So anyway, parang, yun lang. Sana wala kasing lalaban sa atin eh. And meron pa ako isang friend na, parang sinabihan pa niya, Cathy, ano ba yan? Parang walang class. Parang sana, yung pag ganyan, walang class. Sandali lang ho. Sa politika, ang botante natin sa Pilipinas mostly is yung mga middle and lower class. 80% of our country, ang botante natin is sila. Kasi sila ho yung umaasa na mababago natin ang pamumuhay nila at gagaan ang pamumuhay nila. Yeah, so... Hindi pwede yan. Kasi pag yan, yumaman yan, Madam Cathy Binag, pag yumaman, kaya nga dapat mag-stay sila dyan. Middle to lower, mag-stay ang 80% dyan. Yun ang pagkakadesign yan. Kasi pag yan, umangat yan, Pag umangat yung lower income tsaka maging middle, tapos yung middle magiging upper, wala na. Di ba? Wala na pag nangampanya yung mga politician, hindi na nila masasabing, ako po'y para sa mahirap. Wala na mahirap Kaya kailangan, manatili silang mahirap. Manatili sila dyan sa baba para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng politisyan. Ako po para sa mahirap. Ipaglalaban ko ang mga mahirap. Bibigyan ko ng trabaho yung mga mahirap. Hindi pwede yan. Kaya nga, yung tinatawag nilang matrix, di ba? Nandyan lang sa baba yan. Huwag nating ayaang umangat yan, di ba? O tingnan mo, yung Sitang Baluslos, ano yung kanyang ginagawa? Ayuda. O ayaw niyang magtrabaho yung mga tao, ayuda lang ng ayuda, naghihintay yan, nakaganyan. Yan, ano mangyayari ngayon sa bayan natin? Ayuda Republic, ayuda, ang pangalan ng bayan natin, ayuda. Pero bigyan mo ng trabaho yan, bigyan mo ng knowledge yan, katulad ng mga first world country, second world country. Tayo third world hindi pa tayo nakakaalis dyan, hindi pa tayo middle class citizen. Ngayon, ano mangyayari sa atin ngayon? Yan, puro ayuda. Diyan kayo sa baba, huwag kayong umangat. Pag umangat kayo, wala na kaming slogan na para mahirap, para kami sa mahirap. Paglalaban namin ng mahirap, para mahirap, mahirap, ayun. Tuloy-tuloy ang hirap.
Di ba ba? Nagigets nyo ako? Alam ko kung sinong hindi nakakagets sa akin, yung mga slow. Di ba? Sino yung slow? Si ano daw, sabi ni Madam Inday Sara, ha? Ito pagkakaintindi ko, slow, yung DOJ secretary daw, slow. Mantakin mo yun. Slow, hindi, kaka-opera lang palang yata, kagaling niya sa sakit, no? So, hindi natin siya masisi kung medyo slow pa ngayon. Di ba? Magpakalakas ka, DOJ secretary, ha? Kain ka ng masustansya, gamot, huwag mong kalimutan, ha? Okay lang yan. Malalagpasan mo rin lahat yan. Ngayon, puntahan naman natin yung mga issues, yung napapanahong issues, kasi gustong-gusto ko to eh. Oo. Etong nangyayari, di ba? Yung Senate hearing kay PRRD. Pero bago yung puntahan muna natin. Napanood nyo yung statement ni Grijaldo at yung statement ni Dan Fernandez sa ni Abante. Yan. Maganda Anong stand nyo doon? Sino bang nagsasabi na totoo? But definitely may sinungaling dyan. Magkaiba sinasabi. Alam mo, yung taong guilty, may defense mechanism. Dalawa yung action yan. Yung etong gobyerno natin, dalawa kasi di ba image consultant ako, I study dati. So, yung kay Dan Fernandez, the way they speak and the way they explain themselves, it's so defensive. 'Di ba? Parang tsaka mindsetting kasi sila always. Parang ako talagang ganito. Kasi ang ginagawa nilang Tumbukin na style natin. is mina-mindset nila yung mga mamamayang Pilipino na ay hindi totoo 'yan. Ako naniniwala ako kay yung police, kay Colonel. Kasi first and foremost, hindi niya i-risk yung kanyang buhay Correct. at ng kanyang pamilya para, para gawin yan. Para magsinungaling lang. Exactly. And to be honest, I'm really grateful for him. Kasi marami rin naman akong kakilala dyan sa kapulisan na matitino. And sana yung iba pa sumunod. Kasi napakaganda ng kanyang ginawa. Itinaas niya ulit yung level ng ng kanilang uniform. Yes, yung credibility ba? So, kina Dan Fernandez, dati pa ako hindi naniniwala sa kanila. So, hindi na natin yan natatanungin kasi halatang-halata naman, di ba? Ano yon? Parang una, hindi sila marunong sa batas, nabababoy ang Congress. They're doing things na against it. Dan Fernandez, narinig mo yun. Hindi ka marunong sa batas. Hindi kayo marunong sa batas, kayo nasa Quadcom, hindi kayo marunong sa batas. Sabi yan ni KTB, binababoy nyo daw ang Kongreso, mga baboy. Hindi mo naman bababoy kung hindi ka baboy. Di po ba? Palagay po ba ninyo sayang ang binabayad natin sa mga kongresistang yan? Kailangan na ba talaga panahon na para wasakin, lansagin, at wala na, tanggalin na yan. Gawin na lang natin palengke yung mga building na yan. Yung Kongreso at Senado, tanggalin na. Revolutionary government. Kasi nandiyan lahat ng pera eh. Walang nangyayari sa buhay natin. Diba? Sabi nga may mga lawyers dyan na totoong kongresista na alam yung batas, hindi na ginagawa yung tama. Correct. Diba? Nagmamagaling sila. The way they look at Senate and Congress, pag nag-iimbestiga sila, napaka-disente kahit ng senador. They ask properly. Sa Congress, kung makasigaw sila, parang pinakain nila o sila nagpapakain dun sa mga tao. Sabi ko nga, kung ako yan, ang sasagutin ko dun, sabi ko, tigilan niyo ako, wag niyo ako sisigawan. Hoy, yari ka. Ano kayo? Harassment yan. Di ba? Kasi... Madam KTB, sandali lang. Napatayo ako doon Sandali lang, huwag naman ganyan, di ba? Pero kung ako nandun doon. Di ba? Huwag naman sana, Lord. Mga Quadcom yan, ibang klase yan. Sabi ni Paduano, sa June Cote. Tatanungin ka ni Paduano, ganito. Ano yung ulam mo kanina? Yung pong ulam ko kanina, adobo. Hindi yung ulam mo. Hindi tinatanong ko. Yung ulam mo kahapon. Yung ulam ko po. Hindi yung ulam. Ganyan po ang buhay dito sa Pilipinas. Mga kababayan naming OFW patuloy po kayong manalangin. Ipanalangin ninyo yung Kongreso na sana naman umayos.
You don't do that. Tinawag pa naman kayong kagalang-galang, di ba? Honorable. Honorable. Tsaka The sa honor Senate- is not yours. Sa Senate, medyo may isa doon na nagpapapangit ng imahe ng Senate hearing. Pangalanan mo nga. Kilala ko yan, kilala ko yan. Si Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros, kilala ko yan. Ay, kilala ko yan. Si Risa Ontiveros yun. Oo, tama. Ako po. Oo, nagtatasok na kamay. Kilala ko yun. Risa Ontiveros. Magulo. Magulo po siya dyan sa may Senado. Magulo. Mantakin mo yan. Pag nagtanong siya, parang ano, parang tunog komunista. Abogada ba yan? Abogada? Hindi abogada? Yung kausap niya, dating prosecutor, vice mayor, mayor, congressman. Oh, presidente. Sabi nga yung isang general dapat daw maging barangay captain muna siya, no, si Ontiveros. Bago siya magsalita doon sa kaharap niya, alam naman niya, walang laman yung kausap ko. Nako. Wala. Sa Congress naman, maraming nagsasabi na nagmumukha ng katawa-tawa at parang inilipat na daw ang korte sa Congress. That's true. Kasi may nag-guest tayo, si dating Congressman Bagatsing ng Maynila. Ang sabi niya, ibang-iba na daw ang Kongreso ngayon kumpara nung dating sila ng mga panahong 90s. Kasi dati may kanya-kanyang paninindigan eh. Ngayon parang nagkakampi-kampihan. So I think it's high time na mamili tayo ng talagang mapapakinabangan natin. Yung hindi yung tayo ang pakikinabangan, no, ma'am? Kasi ang hirap na ng bansa natin. At hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na yung Pilipinas ay gaganda pa in the next coming years. Katulad ng Singapore, katulad ng Malaysia. Kasi napag-iwanan na tayo. Ang gagawin lang naman natin, pipili ho tayo ng mga kandidato o mga politiko na yung pakikinabangan ng bayan, hindi yung sila ang makikinabang sa bayan. Ay, walang ganyan. Mali yan, Master Judea. Mali ka dyan. Hindi pwede sinasabi mo dito sa Pilipinas. Yung pakikinabangan ng bayan, hindi. Nakita mo yung mga flood control. Kung walang flood control, kung merong flood control, sira. O, di ba? Walang umpayang ayuda. Ayuda dito, ayuda doon. Noong panahon ng kalamidad, wala yung ayuda. Wala nagbibigay yata. May nagbibigay. Yung mukha niya nandun sa plastic ang ginayupak. Katulad na lang halimbawa, yung mga sinasabi natin, yung may mga nagawa na, yung katulad ni PRRD, katulad ng mga Duterte, si Senator Bongo, may mga nagawa na. At of course, yung tumatakbo ngayon na si Pastor Apollo Kibuloy, na binabalak niya na gawing first world country ang Pilipinas. Sa tingin nyo, ma'am, posible bang maging first world country ang Pilipinas? Oo naman. Alam mo, ako naniniwala ako basta ang ating liderato, yung mamumuno sa atin talaga, may puso para sa mamamayang Pilipinas. Ang ganda po ng sinabi ni Binibining Katibi, ha? Hindi lang yung sinabi niya, pati siya talagang pretty ha? Salute po ako sa inyo. Naniniwala tayo na may kaya nga nagsasalita tayo dito eh. Kasi kung hindi tayo naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas, na may pag-asa pa tayo, wag na tayo magkuda dito. Wala na, umalis na tayo, pumunta na tayo ng ibang bansa. Doon, sa Iraq o kaya Palestina, doon tayo pumunta. Di ba ba? Total, gusto natin ng gulo di ba? Gusto natin buhay na magulo ganyan. Punta tayo doon. Pilipino, tsaka ang intention nila is maganda. And ako gusto ko talaga si Pastor Kibuloy din kasi alam mo, yung buhay niya is dinedicate niya sa Panginoon. Maraming mang naninira dyan, pero mas gusto ko na siya compare sa iba dyan. Di ba? Yung iba nga dyan, nakaupo, walang ginawa. Siya, ako naniniwala ko, makakatulong siya ng malaki sa ating bansa. Nakita niyo naman ang KOJC. Naiiyak ako nung nangyari yung siege and everything. Nakita ko yung solidarity nung mga members. At saka yung love and yung what do you call this? Yung Ano po natin dito? Ang istorya natin dito Ang istorya natin dito yung PDLIC, yung drugs. Dapat itong Kongreso or Senado, malaki pong malaking akusasyon ito Leader po natin yan, leader natin, presidente natin yan.
Nandyan ang leader natin. Pag nawala ang leader natin, eh nandyan naman si Madam Indesara, no problem pa rin. Pero ang problema po ito, mga ka-reaction, nandyan nga ang leader natin, hindi naman siya makapag-lead ng maayos. O, pag may sakuna, maraming matutudas kasi late silang information, alis na kayo dyan. Eh, paano? Yung mga tao, binigyan sila ng mga false hope doon sa mga flood control na kuno, tinayo nila. Ngayon pala, parang ano lang, yung painuman ng baka. Ganon yung flood control na alam nila, yung ihihilang yung 10 kalabaw, lulubog na. Kaya naman dito mga ka-reaction, ito yung sinabi ni ito po yung sinabi ni Manong Jason sa ayan Ana Teresia Navarro Hontiveros, Risa Hontiveros, AKL, de Barakel, ayan, yung sa kanya ata, Barakel ang apelido. So ito po ang kanyang plataforma de demonyo, maka-Diyos, makabayan, makasarili, makatao, makabata, makabakla, makakriminal, makalingaw, usuhay, apan, makalagot, sabkanunay, makabwisit, permi, ba? Mailig sa mikropono, noong bata, kumakanta sa eskwela, noong kabataan, nagsisisigaw sa kalye, noong naging mambabatas, pabida ng pabida. Ngayon, mahilig pa rin sa mikropono. Salamat kaayo, Mr. Chair. Ayan. Ano pong kahulugan ng kaayo? Pag-comments nga, yung kaayo, ayan masama na naman ang tingin sa akin, ma'am. Hindi ako papatol sa'yo. Oh, babay na. Ayaw ko na. Yan. Diba, kaayo? Ano nangyari kaayo? Sinabi ni Manong J. Sosa, ikaw lahat maka. Yun. Diba? Kaya dito mga ka-reaction, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na kasi bakit ko kayo inaanyang mag-subscribe? Meron po tayong dahilan dyan. Ang dahilan po natin dyan ito, yan Yan po ang ating reaksyon na TVPH sa YouTube play button. Nagpasalamat po tayo sa Pangulong Duterte. Pinasulat ko po talaga sa YouTube. Nag-email ako sa YouTube. Sabi ko, idagdag mo yung thank you, President Mayor Duterte. Dahil yan po ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinaka na naging presidente ng Pilipinas. The best ever president in the world. Yan. Na nangangarap ang ibang bansa na magkaroon ng presidenteng Rodrigo Roa Duterte, pero hindi po pwede yun. Ngayon, investigasyon daw. Wala namang may isang pang kaso. Puro propaganda. Puro pagpapapogi sa mga kamera. O yan. Bulat-latin namin kayo. So warning lang po doon sa mga nagtatangkang bayaran ako, manahimik na kayo. Wala, hindi ako tatanggap ng bayad. Pero yung pong mga support ng ating mga ka-reaction dyan, yung super sticker, wala na akong magagawa dyan. Pag pindot nyo dyan, sigurado na yan. Salamat po ha. Pwede yan. Super stickers, members, pwede po yan. Pero yung babayaran mo ko tapos gusto mo, kakargahin ko yung channel ko sa mga pangalan mo, tapos wala na, tapos na ako. Kumbaga sa ibinenta ko na ang kaluluwa ko. Diba, huwag mong ibenta ang kaluluwa mo. Pasawagay, baka ikaw, 10 beses na nabenta, okay lang yan, sige, diretso lang. Sabi nga ni Marcos Jr., dadadan namin kayo, malit lang ang Pilipinas.